Mga kabayan, naglabas na ng financial statement ang Commission on Audit o COA para sa paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon sa COA, lumalabas sa kanilang ginawang pagbusisi at investigasyon sa budget ng OVP na naging maayos naman ito at wala silang nakikitang bahid ng korupsyon taliwas sa ibinibintang ng Kongreso nitong mga nakaraang pagdinig sa Kamara. Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position at kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Dahil dito, naglabas naman ng opinion at pagbelta sa Kamara itong abogado at dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Panelo. Ayon kay Panelo, malaking sampal ito sa mga kongresista na patuloy na nagdadawit kay BP Sara na may malaking anomalya sa budget ng OVP at DepEd. Ayon pa kay Panelo, gumagawa lang talaga ng malaking issue ang Kamara para patalsikin sa pwesto at sirain ang kredibilidad ng pangalawang Pangulo. Yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni BP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate. Samantala, naglabas din ng sama ng loob itong kilalang vlogger na si Banat Bay kaugnay sa issue. Ayon sa kanya, bakit hindi ito ibinabalita ng mga mainstream at bayarang media? Si Banat Bay ay isa sa mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte, partikular kay BP Inday Sara, kung saan ay napaulat na isa sa mga pinakakasuhan ng Kongreso dahil sa di umano ay paninira nito sa kanilang ahensya. Ang hindi natin nakikita dahil hindi binabalita ng mga bayarang media ay kinlaro na ng COA ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan ang malinaw. Hindi na ho yan ibinalita ng mainstream media. Kasi nga, bayaran sila. Ibig sabihin, sapat na po ang nakuha namin, ang amin na conclude at ito ay kataas-taasang international standard para sabihin na matino, maayos ang ginawa ng Office of the Vice President, maayos ang paggastos. Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, kilalang taga-suporta ng mga Duterte, planado na talaga ng Kongreso na siraan at gawa ng mga isyu ang Vice Presidente para magkaroon ito ng impeachment complaint at mapatalsik sa pwesto. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Plano na yan. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak i-impeach si BP Sara, hindi yan nag-imbestiga. Kaya, we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Planado raw ang hakbang ng Kamara na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Yan ay kahit nag-text at nakiusap pa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista na huwag ituloy ang reklamo laban sa Vice Presidente dahil hindi ito makakabuti sa bansa. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, pinaghahandaan na nila ang worst case scenario tulad ng pag-akyat ng reklamo sa Senado dahil malinaw naman ang agenda ng mga kongresista na paalisin sa pwesto ang Vice Presidente. Plano na yan, nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng Presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. Ito rin anya ang dahilan kaya inimbestigahan ng mga kongresista ang Vice Presidente sa mga umano'y irregularidad sa paggamit niya ng kanyang intelligence funds. Naniniwala si De La Rosa na kahit humarap pa at paulit-ulit na magpaliwanag si Duterte sa mga kongresista, tuloy pa rin ang impeachment laban sa kanya. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Plano na yan. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak i-impeach si Bibi Sara, hindi yan nag-imbestiga. Hindi masabi ni De La Rosa kung marami sa kanyang mga kasamahang senador ang papabor o hindi sa impeachment ni Duterte. Pero sa caucus niya ng mga senador noong nakaraang linggo para sa kanilang apela na madagdagan pa ang budget ng Office of the Vice President, mahigit 10 ang nagtaas ng kamay at naghayag ng kanilang suporta. Kailangan ng 16 na boto ng senador para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Alam mo ba kung ilan yung nag-raise ng kamay doon sa loob ng lounge namin nung tinanong kami na kung sinong gustong dagdagan yung pundo ng UBP. Alam mo kung ilang numbers yun? Oo, basta marami. Mahirap na, baka magalit sa akin yung naggano ng kamay. Baka magalit sa akin. Basta sabihin ko sa iyo, sobra 8. More than. Dito tumaas ang kamay doon sa lounge. 1, 2, both re-electionist at saka hindi re-electionist. Bukod kay De La Rosa, mapapabilang rin si Senador Christopher Bongo sa mga tatayong maestrado ng impeachment court na kapwa malapit kay Duterte. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, malaya naman ang sinumang senador na mag-inhibit sa impeachment court sakaling umakyat na sa Senado ang reklamo laban kay VP Sara. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasyahan ng mayoriya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yun? COMELEC, Court of Appeals, diba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung maestrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba doon sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily on his own, on her own. Etong COA naglabas na po ng mapakagandang paliwanag at napakagandang konklusyon sa pag-iimbestiga nila ng budget ng OVP. Eto, mga kababayan, mantakin nyo. Lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno ay dahil sa putang inang pag-iimbestiga ng Kamara dito sa budget ng OVP. Na ang pinagbasihan nila ay yung hindi pa tapos na pagsisiyasat ng COA. Ano po ba ang COA? Ang COA po ang independent body, exclusive na nagsisiyasat at nagsasabi kung merong bang nagamit na mali o tama
doon sa budget ng isang ahensya ng gobyerno. Ito po ay exclusive na kapangyarihan lamang ng COA, Commission on Audit. Kaya lang, eto mga tarantadong mga congressman nito, mga putang ina ninyo talaga, pinapakialaman ninyo ang hindi ninyo trabaho. Hindi ko alam bakit kayo tumakbo ng congressman, edi sana tumakbo na lang kayong sa COA, nagpa-appoint na lang kayo dyan, kesa naman sa naging congressman kayo. Alam naman po natin kasi ang motibo nila. Alam mo naman, inutusan sila nung kanilang pinuno dyan para sirain si VP Sara Duterte ang kanyang credibility. Kaya pinakialaman nila ang isang bagay na exclusive lamang sa COA. Ang i-audit o tignan ang budget ng ahensya ng bawat gobyerno, bawat departamento ng gobyerno kung tama o mali. Ang ginawa po nila, pinakialaman nila, yun lamang sa Office of the Vice President. O, di ba mga tarantado talaga? Gago! Mantakin mo, pinahaba-haba yan. Ang dami nilang sinasabing hindi maganda. O, patungkol sa budget ng OBP, pinakikialaman nila kahit confidential funds. Puntangin ng yan, no? Nakakabwisi talaga. Alam mo kung bakit? Yung confidential funds na tinutukoy nila, 100+ million lang. Pero yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion? Billion na, billion. Etong kay VP Sara Duterte, 100+ million lang. Mantakin nyo, and yet, ang sinasabi nila ay may katiwalian daw, meron daw hindi tama. Aba, ang pwedeng lang magsabi niyan ay COA. Oh. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila yung COA. Inimbitahan nila yung COA, inipit nila yung COA, tapos inipit nila yung mga staff ni VP Sara Duterte sa Office of the Vice President, pinagbintangan, ba't hindi masagot, bakit kinausap ang COA, bla bla bla. Ang sinasabi lang naman po ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay, sandali, nag-iimbestiga pa kayo. Huwag muna ninyong ibigay sa Kamara kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Nung lumabas na, eto, konklusyon ng COA sa Office of the Vice President budget. Alam mo, wala. Iilang mainstream media lang ang nagbalita nito. Gago! Kasi nga, bayaran eh. Diba? Oh, eto ngayon, binabalita natin para may paliwanag natin. Kasi, alam mo, kahit yung mga pinklawang vlogger, yung mga talo ng vlogger ng pinklawan, yung mga boring na vlogger ng pinklawan, pinagpepiestahan ho nila ito. Tuwan-tuwa sila. Pero ngayon, eto, hindi nila binabalita. Kasi nga, meron silang self-interest. May balik yung mga pinklawan nilang mga idol. Diba? O, gusto nila maibalik yun. Wala eh. Eto na ho, nag-report na ho ang COA. Isipin nyo yan, mga kababayan. Nag-report na at sinasabi ng malinis. Ulitin ko mataas, parang pinakamataas na grado ang nakuha ng OBP. And yet, mantakin mo, wala silang sinasabi. Kayo. Oh. Banat Bay, paano na yung kay Mary Grace Piatos na yan? Alam nyo mga kababayan, yung kay Mary Grace Piatos na yan, kaya pinag-iinita na Makatae Black yan, yung kamatayan black na yan. Alam nyo ba't yung pinag-iinitan yan? Kasi ang gobyerno talaga gumagamit ng mga alias sa mga binabayaran nila para ho mapin down ang mga komunista at mga terorista. Sinong agent ang gagamit ng totoo niyang pangalan? Di pinatay siya ng mga NPA. Tama, mali. Naturalmente, gagamit po sila ng mga alias. Diba? Gagamit po sila ng alias para pag natanggap nila, kaya nga confidential yan eh. Alam mo kung bakit tinawag na confidential yan? Kasi hindi pwedeng malaman ng kahit sino man.
ang pera na ginagamit for spy, pera na siguro hindi ko na kailangan paliwanag to, tanga na lang hindi makaintindi nito. Yung mga nasa kamera, tsaka yung mga vlogger na tanga, na tanso. Kaya nga confidential funds eh. Secret fund yan. Hindi mo pa pwedeng explain, ginamit yan kasi may binayaran kaming si Juan de la Cruz, binayaran namin para isuplong niya si ganito. Sinong gago ang papayag sa ganun? Kunwari ikaw, isusuplong mo yung mga NPA, isusuplong mo yung mga kasamahan mo, sinong papayag doon at ipapalagay mo yung pangalan mo tapos pipirma ka pa? Tanga ka ba? Kaya pansinin ninyo, sino ang maiinit dyan sa piatos-piatos na yun? Sino mahilig magdikdik dyan? Ngayon, lumabas na. Alam mo kung sino? Yung mga nagkaso ng impeachment. Biglang parang tumigil yung hearing. Kasi nga, sunog na sila dun sa statement ng COA. Kaya tumigil yung hearing. Anong ginawa nila? Hindi, postpone na lang muna yung hearing. Harapin na lang muna ni VP Sara Duterte yung threat niya sa NBI. Ang hindi natin nakikita dahil hindi binabalita ng mga bayarang media ay kinlaro na ng COA ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan ang malinaw. Hindi na ho yan ibinalita ng mainstream media. Kasi nga, bayaran sila. Yan ang katotohanan. Okay? Ngayon, ano na ang itutulak nila ngayon? Yung threat na yan. Sabi ko sa inyo, yan yung ano nila ngayon eh. Yan ang kanilang script. Nawindang ho kasi sila dito sa sagot ng COA eh. Pero alam mo naman, kaya ito, pakinggan ninyo ito ha. Maganda rin itong paliwanag po ni Panelo. Ha? Pasok. Yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate. Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget, at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod na mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad? Mantakin nyo ha. Ganito katindi, katarantado talaga ang media eh, yung mga bayarang media. Kinlaro na ho ng COA ngayon. Hindi natin... Pero nung una, lahat ng issue tungkol diyan sa putang inang confidential fund na yan, dinikdik ng media, kaliwat kanan. Sa isang balita, mga 4, 3. Ganun na nilalabas sila. Pero dito sa final report ng COA na sinasabing matindi, maayos, magaling ang ginawa. Ito po'y international standard. Hindi nila ni-report. Napakagago, di ba? Gamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates
pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Yan. Problema nga, the political agenda is to remove him Yan. from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Hindi daw kasi naka-specify, pero ang linaw-linaw po, lahat po yan. Ang tiningnan nun ng COA ay yung pangkalahatang budget ng OVP. Ano to? Hindi namin titingnan yung confidential. Pangkalahatan nga eh. Putangina, tanga-tanga naman eh. Ano lang Ito mga congressman talaga. Tanga-tanga ano yun. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat ang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Yun. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment, ikalawang impeachment case. Ayun, yun eh. Dapat talaga, wala nang nangyari na kasi nga, sabi ko nga ang tanga-tanga na lang talaga nung iba. Kaya nga yung mga ganitong videos, ikalat nyo ito, not just for me. Alam nyo, hindi ko ito ikinikwento sa inyo kasi para lang makalat, magkaroon ng views. Hindi ho yun. Alam nyo mga kababayan, wala po akong ibang nais mangyari ko, hindi may paliwanag laang po sa inyo. As much as I can, especially ho kasi ang dami daw pong nanonood na talagang masa. Marami hong bumabati kay mo kapag nag-iikot siya sa Maynila, magpipisball, magta-tricycle. Uy, pakibati naman kami kay Banat Bay, pinanunood namin siya. Kaya nga po ako, ang gusto ko talaga mangyari, maipaliwanag ko laang ito sa lengguwahe ng pangmasa. Bakit tuka nyo? Kasi ako, masa rin po ako. Talagang masang-masa po ako. Kaya nga, ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko talaga. Talagang ni-research ko ano ba ibig sabihin ng unmodified opinion. Nagtanong ho tayo sa mga abogado, nagtanong ho din tayo sa mga dating nasa COA. Inaalam mo natin, ginagather natin ng lahat na malalaman natin. Tapos eventually, ipapaliwanag ko sa lingwahe na naiintindihan ng taong bayan. Kasi mantakin mo, ito ang pinagsimula ng gulo ng lahat. Di ba? Ito, yung keso hindi naayos ang budget ng Office of the Vice President. Ay putang ina, nag-conclude na ang COA eh. International standard ang ginamit para sabihin na walang problema, maayos, maganda ang grado. Mantakin mo, nagkagulo-gulo tayo lahat dahil dyan. Tapos sasabihin ng COA ito, tapos mantakin mo, hindi inilabas, hindi ipinaliwanag ng mga mainstream media. Pero yung mga katarantaduhan ng mga congressman, sinakyan nila. Alam na alam nyo na. Diba? Sobrang alam na alam nyo na. Kaya kung babasahin nyo, ito po galing po ito doon sa COA po ito. Oh. Kaya nga tingnan ninyo ngayon ang transition. Pansinin ninyo, wag na sa akin. Kayo na pansinin ninyo mga susunod na balita. Wala na dyan sa issue na yan. Bakit? Suplak na ho yung mga congressman dyan eh. Ibang issue na ang gagamitin na nila. Ang issue na nagagamitin nila, yung death threat kuno ni VP Sara Duterte kay Marcos, kay Lisa at saka kay Romualdez. Yan na ho yun. Eto na kasunod nun. Oh. Kaya nga yung impeachment na yan, yan na yan. VP Sara sa Kamara at ang nag-file mga kaliwang grupo. Sa kanilang reklamo, bay isinalay nila yung issue ng betrayal public trust dahil sa maling paggamit. Ito basahin ko lang yung mismong nasa baba ng papel. Okay, ayan. Ayan. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme
audit institutions. Yun no ang pinagbasihan nila. Sabi pa sa dulo, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for unmodified opinion. Ibig sabihin, sapat na po ang nakuha namin, ang amin na conclude, at ito ay kataas-taasang international standard para sabihin na matino, maayos ang ginawa ng Office of the Vice President, maayos ang paggastos.